Magandang araw mga ka-listeners! Nandito kayo sa inyong paboritong estasyon. Oo, tama ka dyan, boy. Dito sa BZED 98.5, hatid namin ang mga kwento at musika na punong-puno ng emosyon at inspirasyon. Ako si DJ Jemboy. At handa na ba kayo sa espesyal na kwento natin ngayong araw? Ako naman si DJ Berna at promise, kakaiba ang hatid nating kwento ngayon. Punong-puno ng inspirasyon at aral. Pero bago tayo magsimula, may paalala muna kami. Oo nga, Jemboy. Ang kwentong maririnig ninyo ay naglalaman ng mga sensitibong tema. Kahirapan, depresyon, pang-aabuso at karahasang sexual. Kaya, hindi ito para sa mga bata o sa mga taong maaaring matrigger. Mag-ingat tayo sa pakikinig. Pero huwag kayong mag-alala. Sa gitna ng lungkot, may hatid din itong pag-asa. Ang liyam na ito ay mula kay Maria, isang babaeng mula sa mga Dan, Pangasinan. Kahit simple ang kanyang pamumuhay, lumaki siyang puno ng pag-asa dahil sa kanyang ama, si Tomas. Isang ama na handang magsakripisyo, magtrabaho at ipaglaban ang kinabukasan ng anak niya. Mag-isa niyang pinalaki si Maria at kahit madalas silang salat sa yaman, hindi kailanman nagkulang ang pagmamahal ni Tomas. Kaya abangan natin ang kwento ni Maria. Isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at katatagan. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Maria, anak! Gising na! Baka mahuli ka na naman sa klase. Tara na't kumain ka muna bago ako pumasok ng trabaho. Magandang umaga po, tay. Ang aga nyo naman gumising. Aba, dapat lang. Kung hindi ako maaga, sino pa magluluto ng almusal mo? O ito, tinapay at kape lang ha. Pasensya na't yan lang muna ngayon. Okay lang po, tay. Alam nyo naman kahit simpleng pagkain, masarap pa rin basta sabay tayo kumain. Ay nako nak. Kung minsan gusto ko nang mapagsabay ang lahat. Trabaho, bayarin, pati mga pangangailangan mo sa school. Pero parang kulang lagi. Tay, paano po to? Wala tayong pambayad sa kuryente, pati mga babayarin ko sa school. Baka po mapilitan akong hindi muna pumasok. Anak, pasensya na. Ginagawan ko pa rin ng paraan sa trabaho. Mahirap lang talaga ngayon. Pero huwag kang susuko ha. Balang araw babawi rin tayo. Hindi po ako susuko, tay. Alam ko pong ginagawa nyo lahat para sa atin. Balang araw ako naman ang gagawa ng paraan para mapagaan ang buhay nyo. Yan ang gusto kong marinig sa anak ko. Sige na, tapusin mo na yung almusal mo. Malilate ka na sa klase. At ako rin baka maabutan pa ako ng traffic. Ingat po sa trabaho, tay. Huwag po kayo magpapagod masyado, ha. Siyempre, ingat ka rin nak ha. Huwag mong kalimutan ang bawon mo. Oo po, tay. Sa simpleng usapang iyon, tila karaniwang usapan lang ng mag-ama. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, may bigat na pilit nilang itinatago. Maria, ang aga mo ngayon na. Hindi ka ba tinulungan ni tatay mo kagabi habang nagre-review? Uy, oo. Akala mo tulog na siya pero siya pa yung nanggising sa akin. Anak, matulog ka na. Hindi puro aral. Sabi pa niya. Ah, sweet naman ni Tito Tomas. Sana all may tatay na ganyan kaalaga. Sige nga, Maria. Libre mo na kami mamay sa kantina. Libre? Sino ka ba? Halos kuryente nga namin. Hindi namin mabayaran. Che! Ay, seryoso? Kamusta na nga pala yung bayarin mo sa school? Yun nga, papunta dapat ako sa register ngayon. Kailangan ko lang kausapin si ma'am tungkol sa tuition ko. Baka kasi hindi ako makapag-enroll sa susunod na sem kung hindi ko agad mabayaran. Nako, samahan ka na namin para may moral support ka naman. Salamat ah. Tara na, baka andun pa si ma'am. Uy, narinig mo ba? Si Rachel, hindi na daw papasok next sem. Ha? Bakit naman? Kasi raw, tumigil na sa trabaho yung tatay niya. Hindi na kaya ng pamilya nila yung gastos dito. Sayang, kanina pa naman siya.
Grabe. Ang dami na talagang tumitigil ngayon. No? Parang bawat linggo may umaalis. Oo nga, minsan naiisip ko, baka ako susunod kung hindi namin agad nabayaran to. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam kong kaya mo to. At saka si Tito Tomas, alam kong gagawa niya ng paraan yan. Sa bawat tawanan sa pasilyo, may mga pangarap na unti-unting nabubura. At sa gitna ng mga estudyanteng patuloy na lumalaban, si Maria pilit na kumakapit, habang dahan-dahan na nararamdaman. Naranasan mo na bang gustong mag-aral pero wala kang kakahayang ipagpatuloy? Na kahit gaano mo gustong abutin ang pangarap mo, tila laging may hadlang. Kulang sa pera, kulang sa tulong, kulang sa pagkakataon. Ngunit, hindi dapat matapos ang pangarap sa hirap. Ang aral bukas ay handang umalalay sa bawat kabataang gustong bumalik sa pag-aaral. Nagbibigay ito ng libreng tutoring, scholarship at school kits para sa mga nangangailangan. Sa Aral Bukas, naniniwala kami ang edukasyon ay pag-asa at ang bawat batang lumalaban, karapat-dapat sa panibagong simula. Kung may kakilala kang nangangailangan, puntahan ang aming opisina o mag-text sa 0917-654-3211 para malaman kung paano makakatulong o makatanggap ng suporta. Aral Bukas. Edukasyon ngayon, pag-asa bukas. Tay, nandito na ako. Ang init sa labas, grabe. Tay? Nandito ako, nak. Tay? Ayos lang po ba kayo? Parang tahimik niyo ngayon ah. Maria, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ha? Ano po yun, Tay? May nangyari ba sa trabaho? Anak, kanina, tinanggal na ako sa trabaho. Pinalitan na kami ng bagong makina. Yung gawa ng kampanya, AI operated daw. Mas mabilis, mas mura, mas efficient. Tay, ibig niyo pong sabihin, wala na kayong trabaho? Oo, anak. Sinubukan ko makipag-usap. Pero, wala na raw magagawa eh. Sabi nila, hindi na daw kailangan ng manual workers. Tay, wag po kayong mag-alala. Kaya natin to. Makakahanap pa po kayo ng trabaho. Kung kailangan, maghahanap din ako. Kahit part-time lang, basta makatulong. Anak, hindi mo kailangan gawin yan. Dapat mag-aral ka muna. Hindi ko alam kung paano pero nahanap ako ng paraan. Hindi ko hayaang madamay ka sa hirap na to. Pero tay, pamilya tayo. Kung mahirap kayo, mahirap din ako. Kung lalaban kayo, lalaban din ako. Bet mo talagang bata. Pasensya ka na. Palagi na lang akong may dalang problema. Hindi po tay. Wala kayong dapat hingin ng pasensya. Kayo po yung dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Sa gabing iyon, tanging yakap lang ang naging sandigan ng mag-ama. Sa pagitan ng katahimikan, dama ng pangamba at sa puso ni Maria, unti-unting umusbong ang tanong hanggang kailan sila makakakapit. Ay, Diyos ko. Tignan niyo yung bahay natin. Oo nga anak. Halos di na makilala. Lahat ng gamit basang-basa. Yung mga libro mo, mga damit, pati yung mga lumang larawan ng nanay mo. Wala na halos mailigtas. Kahapon lang tay, maayos pa lahat. Tapos ngayon, parang isang iglap na wala lahat. Ang hirap po paniwalaan. Ganyan talaga ang buhay anak. Minsan, kahit anong ingat natin, may mga bagay talagang mawawala. Pero ang mahalaga, ligtas tayo. Ligtas nga po tayo tay, pero paano naman to? Wala na tayong maayos na matutulugan. Yung kuryente, putol. Tapos wala rin po kayong trabaho. Alam ko nak, pero huwag kang matakot. Ilang beses na tayong tinamaan ng unos, di ba? Lagi tayong bumabangon. Kaya natin to. Pero tay, hanggang kailan tayo babangon?
Parang paulit-ulit na lang tayong nasasaktan. Hanggat may pag-asa, nak. Hanggat magkasama tayo. Ang bahay, pwedeng ayusin. Pero ang buhay mo, hindi ko mahahayaang masira. Salamat po, Tay. Sana balang araw, makabawi rin tayo. Makakabawi tayo, anak. Maniwala ka lang. Sa gitna ng putik at wasak na tahanan, nanatiling matatag ang mag-ama. Ngunit sa ilalim ng kanilang tapang, dahan-dahan nang pumapasok ang pagod, gutom at pag-asa na unti-unting kumukupa. Hindi na bago ang baha sa Pilipinas. Tila isang linggong o isang walang katapusang cycle. Isang presyo na tanging ang mga kapuspalad lang ang kailangan magbayad. Construction project, drainage, blockage. Hindi ka ba nagsasawa na marinig ang mga salitang iyon? Lalong lumalim ang baha kesa sa nakikita. Bagamat tayo ay paniniwalaan na ang mga kahinatnan na kailangang harapin ang mga mamamayan ay natural. Ito ay anumang bagay, ngunit epekto ito ng bilyong-bilyong pisong kinukuha sa bulsa ng mga tao. Umaasa na ang pagbabago ay walang kapalit. Panagutin ang sakit. Huwag malulunod sa kalungkutan, gaya ng ginawa nila sa karangyaan. Matapos ang baha at pagkalugi ng kanilang kabuhayan, napilitang lumabas si Maria upang maghanap ng trabaho. Bit-bit ang lumang folder at maliit na pag-asa. Sinubukan niyang abutin ang mundong hindi pa niya kilala. Pasensya na, Iha. Kailangan namin ng may karanasan. Baka sa susunod na taon na lang. Opo, salamat na lang po. Ilang taon ka na nga ulit? 18? Nako, pasensya na. Pero hindi ka papasok sa minimum age namin. Sige po, salamat na lang. Ay, kahit saan ako mag-apply, laging ganito. Parang wala nang lugar para sa akin. Miss, sandali lang. Baka kailangan mo ng tulong. Opo, may kailangan po ba kayo? Hindi naman, napansin ko lang. Kanina ka pa yata paikot-ikot dito. Nag-a-apply ka ba ng trabaho? Ako nga pala si Joseph. Maria po. At opo, pero parang wala pong tumatanggap. Wala kasi akong karanasan. Saka bata pa raw ako eh. Sayang. Pero alam mo, may mga kumpanya naman hindi tinitingnan ang mga edad. Ang mahalaga, may tiwala sa sarili. Talaga po? Anong klaseng kumpanya yun? Entertainment industry, modeling, photoshoots, events. Maraming kaming hinahanap ng fresh faces, katulad mo. Modeling? Ako po? Parang hindi ko po kaya yan. Lahat nagsisimula sa duda, Maria. Pero minsan, kailangan lang ng tamang pagkakataon. Tas syempre, magandang kang tao, truths lang. Ito, business card ko. Manager ako sa isang talent agency. Kung gusto mong subukan, dumaan ka lang sa opisina bukas ng umaga. Salamat po, pero sigurado po ba kayo na kaya ko to? May potential ka, Maria. Hindi lahat nagbibigyan ng ganitong pagkakataon. Pag-isipin mo lang, baka ito na ang simulan ng pagbabago sa buhay mo. Pagbabago sa buhay? Sa gitna ng pagod at kawalan ng pag-asa, dumating ang isang alok na tila liwanag sa dilim. Araw-araw, milyong-milyong Pilipino ang gumigising na walang trabaho, walang kita at walang pag-asang matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Hindi dahil kulang sila sa sipag, kundi kulang sila sa pagkakataon. Marami ang di natatanggap sa trabaho dahil wala silang degree o sapat na kasanayan. Dahil dito, patuloy ang pagtaas ng unemployment rate sa bansa. At kasabay nito, ang pagtaas ng mga bilang ng mga Pilipinong di makapagtapos ng kolehiyo. Pero may solusyon. Narito ang trabaho mo, isang non-profit organisasyon na tumutulong sa mga Pilipinong gustong makahanap ng trabaho.
kahit wala kang degree o karanasan. Sa trabaho mo, tutulungan kang makahanap, maghanda at magtagumpay sa trabahong nararapat para sa'yo. Marami ang natulungan, mga dating walang trabaho, ngayon ay may maayos ng kabuhayan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-apply na sa trabaho mo dahil ang trabaho para sa lahat. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang aming website sa www.trabahomo.ph o ang aming Facebook page. Nabukasan, tinungo ni Maria ang adresong nasa business card. Hindi niya alam kung anong naghihintay, ngunit dala niya ang pag-asang magbabago na ang takbo ng kanilang buhay. Magandang umaga! Ay, ikaw siguro si Maria? Sige, sandali lang ipapatawag ko lang si Sir Joseph. Opo, salamat po. Maria, mabuti at dumating ka. Welcome sa Elixir Talent Agency. Masaya akong makita kang handang magsimula. Medyo kinakabahan po ako, sir. Wala po akong alam sa ganitong trabaho eh. Normal lang yan. Lahat ng sikat ngayon, ganyan din nagsimula. Basta makinig ka sa photographer at magtiwala sa sarili mo. Madali lang to. Pinakilala ni Joseph si Maria sa mga tauhan sa studio, ang mga photographer, makeup artist at iba pang modelo. Pagamat bago sa kanya ang lahat, naramdaman niyang tila nabubuksan ang isang pinto tungo sa bagong mundo. Ang ganda ng balat mo, Maria. Natural na natural. Bagay sa'yo yung simpleng ayos. Kaya wag kang kabahan, ha? Salamat po. Ngayon lang po ako naayusan ng ganito. Okay, ready? Smile lang. Good. Tingin dito, Maria. Yes, huwag ka matakot. Maganda yan. Very good. Natural ka sa harap ng camera, kita mo? Sabi ko sa'yo may potential ka. Parang panaginip lang to. Kung makita lang ako ni tatay, siguradong matutuwa yan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Maria ng tuwa at kumpiyansa. Isang pakiramdam na matagal niyang hinintay. Ngunit sa likod ng mga ngiti at papuri, may mga matang tahimik na nagmamasid. Mga matang may ibang layunin. Galing, Maria. Bukas ulit ha. May bago tayong photoshoot. Mas malaking proyekto. Opo, sir. Salamat po talaga sa pagkakataon. Walang anuman. Basta sunduin mo lang ako. After all, ako ang mag-aalaga sa career mo. At isa pa, wag mo akong tawaging sir. Joseph na lang. At sa bawat ngiti ni Maria sa harap ng kamera, unti-unti ring nabubura ang inosenteng ngiti ng batang minsang nangangarap lang ng magandang kinabukasan. Anak, kumain ka muna. Niluto ko tong paborito mong tinola. Kailangan mo yan. Baka mapagod ka na naman sa trabaho mo. Mamaya na lang, tay. Mukhang maliit pa ako sa shoot. Lagi mo na lang sinasabi yan. Kahit minsan man lang sabay tayong kumain. Tay naman, busy ako. Hindi pwedeng puro kain lang, may trabaho ako. Trabaho? Anak, ilang beses na kitang pinapaalalahanan. Huwag mong kalimutan ang pag-aaral mo. Hindi lahat ng maganda sa una, maganda habang buhay. Tay, alam niyo ba kung di dahil sa akin, wala tayong pambayad sa kuryente ngayon. Wala kayong trabaho, di ba? Ako tong kumakayod, ako tong umaabot ng pera dito. Anak, hindi mo kailangan ipagmukha yan. Ginagawa ko lang ang kaya ko. Hindi ko gusto na... Tama na! Pagod na akong kakarinig na ginagawa kong lahat ng kaya ko. Kung talagang kaya nyo, sana hindi tayo ganito. Pero Maria, isipin mo yung karir mo. Isipin mo yung pangarap ng tatay mo. Ayaw mo bang masayang lahat yun dahil ayaw mo magkisama? Tara na. May kama na doon sa isang kwarto. Ang liwanag na minsan bumalot kay Maria ay tuluyan nang nagdilim. Makalipas ang ilang linggo, dumalaw si Maria sa libingan ng kanyang ama. Walang ngiti, walang luha sa una, tanging katahimikan lamang. At sa huling pagkakataon, natutunan niyang hindi kayang palitan ng tagumpay
ang pag-ibig ng isang magulang. Hay naku, partner. Grabe pala ang kwento ni Maria, no? Oo nga, Berna. Nakaka-touch talaga. Tama ka dyan. Nakakalungkot pero may aral din. Kaya nga kaibigan, ingat tayo palagi. At tandaan, minsan ang tagumpay hindi sapat para palitan ang pagmamahal ng isang magulang. Oo, partner. Hanggang sa muli. Ako, si DJ Berna. At ako naman, si DJ Jamboy. At ito ang inyong tinig ng katotohanan ng BZEG 98.5.